Mga kababayan, presidente ng Amerika na si Donald Trump humanga sa Pilipinas matapos ang ipinakita ng ating Philippine Navy sa pag-rescue sa ating mga mangingisda at makipagsabayan po ito sa malalaking barko ng China. So alam naman natin na hindi po matatapos ang issue sa West Philippine Sea kahit nang hihimasok na ang China sa ating teritoryo. So alam naman natin na isa sa ating mabigat na kaalyado ay ang bansang Amerika. So meron ho tayong mga kasunduang depensa dito sa Amerika. Ito po ang pundasyon sa ugnayan po ng dalawang bansa, ang Amerika at ang Pilipinas. Kung matatandaan ho ninyo, noong 2023 ay binibigyan din po ng Amerika ng saklaw ng kasunduan ang mga pag-atake po ng sandatang lakas. So it means kapag umatake or may ginalaw po ang China sa mga barko po o mga mangingisda ng Pilipinas, ay agad na dedepensa at a-action po ang Amerika. Same scenario sa nangyayari sa gera ng Israel at ng Iran. Nakita naman po natin yan ng ilang beses, no? Ito po mga kaibigan, mga sasakyang pandagat o eroplano ng Pilipinas, kabilang na ang Philippine Coast Guard, kapag yan ay ginalaw ng China, agad-agad nakikilos po ang Amerika. Kabilang ang Philippine Coast Guard po o anumang bahagi ng ating panglakbay, no, or ng mga barko dyan po sa West Philippine Sea. Noong March 2025 naman po, muling inihayag ng mga opisyal po ng dalawang bansa, Pilipinas at Amerika, bilang isang matigas na bakal, no? At pangako po yan ng Amerika na ipagtatanggol ang Pilipinas kapag nagkaroon po ng armadong pag-atake ang China sa Pilipinas. Kaya naman kung mapapansin ho ninyo, hindi talaga ginagalaw ng China ang mga barko ng Pilipinas. At basic lang naman at easy lang naman sa Amerika na tayo ay targetin, no? Pero ang ginagawa, no, ay water cannon lamang. So yung water cannon, hindi pa yan threat para umaksyon po o para kumilos ang Amerika. Pero once na humingi po ng tulong ang Pilipinas dito nga po sa Amerika para dagdag depensa dyan sa West Philippine Sea, ay agad po natutugon etong si President Donald Trump. So alam naman natin, no, may mga panganib na dapat pong gawin at mga pagsasanay ang Amerika diyan po sa West Philippine Sea. So paano mangyayari yon? Yung mga pagsasanay po na ginagawa ng Amerika at ng Pilipinas diyan po sa West Philippine Sea ay nagiging banta din sa China. So kahit nga po ang China ay malakas ang loob na tayo ay bulihin, hindi nila nakikita ang panganib na tayo ay meron pong kakampi na mas malakas po sa kanila. So meaning to say, ito po ang bansang Amerika. So ito po, no, patuloy na nagsasagawa po ang Amerika ng mga operasyon diyan po sa West Philippine Sea para ipakita ang paggalang sa international na batas po laban, no, o sa labis na pag-aangkin ng China sa ating teritoryo. Noong August 2025, nakita ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China na nagsasagawa po ng roving, no, or yung pag-ikot o yung pagkataboy po sa ating mga mangingisda. Agad naman din niyang tinugunan ng Amerika na kapag ganoon lagi ang gagawin ng China sa ating mga barko, sa ating mga mangingisda, ay agad po silang tutulong para magbigay po ng depensa. So mga kaibigan, ito po, no, may mga dapat din tayong pansinin at mga pananaw, no. Bagamat itinuturing po ng Pilipinas ang suporta ng Amerika bilang mahalaga para sa seguridad po dyan sa West Philippine Sea, may mga boses din sa Pilipinas at ibang bansa na nag-aalala na maaaring lumala po ang tensyon sa rehiyon dahil sa mas mataas na presensya po ng Amerika. So alam naman natin na kapag nakialam na ang bansang Amerika, ano, ay matindi at siguradong gulo ito. Kapag nag-declare po si Donald Trump na atakihin ang mga barko ng China diyan po sa West Philippine Sea, for sure na magtutuloy-tuloy po yan. Tulad na lamang ng ginawang pag-atake po ng Amerika, no, ng mga panghimpapawid na pang-sandata po ng Amerika dyan sa Israel o sa Iran po, no, ay talagang nakita naman natin matindi talaga. Bobombahin ho talaga ng Amerika.
Kaya once na humingi ng tulong agad no itong si Pangulong Bongbong Marcos dito kay President Donald Trump at nakita ng Amerika na tayo nagigipit, for sure na talaga magbibigay ng pang backup or pang depensa ang Amerika. Pero syempre sa meron ngayon na leadership etong si Pangulong Bongbong Marcos, for sure magkakaroon ng pagdadalawang isip dahil alam naman natin maraming issue sa korupsyon ang ating presidente ngayon at ang mga namumuno sa ating bansa. Yan muna ang update natin.